case and then i-audit yung actual vote counting machine and again, compare the physical ballots as against the results. Attorney Karen, in theory, maganda siyang tignan. Ang problema, Attorney Karen, lahat ng kasong ganyan, dumating na ang sumunod na eleksyon, hindi pa natatapos. Tapos na yung term mo, hindi pa rin napapalitan yung supposedly na nanalo. Ang problema kasi, Attorney Karen, is kapag i-delegate mo yung control ng integrity ng COMELEC sa ganung proseso, marami pang inefficiencies na kailangan mong daanan. Baka sa sinasabi nila, baka corrupt pa yung prosecutor, corrupt yung judge, or corrupt kung sino. Madaming masyadong interested na may vested interest para hindi ka manalo sa case na yun na pwedeng makaapekto sa kaso. Ang point ko lang, Attorney Karen, is huwag na tayong pumunta doon. Pumunta tayo sa pinakamadali. Kung baga, low-hanging fruit ang sinasabi nila. Kung ito yung solusyon na pinakamadali, bakit ayaw mong kunin? Kasi kapag hindi mo kunin, mukha kang guilty. Chairman George Garcia, meron ka bang tinatago? Now that we're aware of this possible risk, what is your advice to voters? What should voters do? Mga kababayan ko at mga botante ng bansang Pilipinas, ito po ay napakahalagang issue. Kung maalala ninyo, marami ng mga taong nag-expose tungkol sa pwedeng mandaya sa mga automated counting machines ngayong eleksyon at mga nakaraang eleksyon. Pero ito yung first time na pinatanggal nila yung expose at kinasuhan nila yung nag-e-expose. Itanong nyo po sa sarili ninyo, baka may tinatago ang COMELEC kasi magandang maging skeptic, hindi ako nag-accuse, pero magandang maging cynical, Attorney Karen. Itanong mo rin, meron bang incentive ang masamang gobyerno para dayain ang eleksyon? Kayo na po ang makakasagot. At bakit